Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Tuesday, November 18, 2025. Saan kayo galing yung ano? Laki naman net foreign sale natin. Mabot tayo ng negative 1.31 billion. Pero yung price action niya, hanggang dito lang naman sa 5,756.66. So, meron yata isang stock na nagkaroon siguro dito ng ano, mga block sale na naman. So, nag-close tayo negative 0.39% lang naman siya. Nung umaga okay yung market tapos biglang bumagsak yung galaw natin for the day kasi nag-gap up yung yung index natin. So hanapin natin bukas baka maging catalyst na naman sa negative na galawan ng ating market. So mapapasin nyo, majority ulit na blue chips natin is laglagan naman dito. So BDO lang yata umakyat to. 1.19% tsaka si Converge 0.62%. Pero nung umaga, mataas tong si Converge natin. At saka si Plus, di ba? Namula yung alaga natin na si Plus. Okay, so baka sumabay tayo sa sa galawan sa global markets kasi mahina. Malakas yung drop nila kagabi. So yung futures hindi rin maganda. Tapos sa European stocks, ilang araw na laglag to Laglag pa rin yung European stocks and then laglag din po yung Asian markets. Tapos sa crypto, so pares din, nakita ko kanina. So nagda-drop na naman. So hindi siya makapag-bounce ngayon hindi kagaya dati lang araw lang nagba-bounce yung yung cryptos natin. Okay? So mix yung galawan natin. Meron tayong mga winners dito. Ito si PhilWeb, nag-up siya na 8.98%. So tingnan mo nga naman, yung breakout niya pala kahapon, yun yung catalyst para sa continuous na galawan niya. So meron siyang 6.38 million net foreign buy. Kahit pa paano. Meron pala tayong bad news. Yung balita tungkol kay Amy Marcos, di ba? So, namamaratang siya doon sa rally nila, si BBM daw. Gumagamit. Ayan, so allegedly. So, yung pamilya daw niya is gumagamit. Ba't kaya ganun? Ewan ko lang ano ba yung history ng dalawa? Bakit sagad-sagad yung yung galit yata ni Ma'am Amy Marcos kaya BBM. Ayan. So, yung nakita ko kasi na madalas na i-post sa Twitter. And then nag-bounce si BLL 5.15%, pero ito kakaiba si Haven natin, tingnan natin. Ayaw pa rin huminto, falling knife. So negative 205k net foreign sell si BLL. SMPH bumawi siya ngayon at saka kahapon, di ba? So another 4.65%, pero net foreign sell siya ng 105.77 million. Tapos si Haven nga natin, tignan natin, pang-apat na araw na yata ito So drop na siya ng more than 70% mula dun sa pinaka-peak value niya. Kawawa naman yung investor natin doon. So another flooring, negative 29.97%. Tingnan ko, ano ba to? Naka-trading hold o flooring lang talaga? So mukhang flooring. Tapos si ABA, so nag-bounce ulit, mukhang nagre-reverse na for 4%. Pero net foreign sales siya ng 42.35k. And then si Plus, hirap na hirap sa MA100, negative 4.94%, and meron siyang 4.91 million net foreign sale. So wala masyadong umarangkada maliban kay Web, no? At saka itong si BLL natin. Okay? So disclaimer sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education lamang. Huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron pong risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo po ako dito sa ating Palabra Trader na YouTube channel. Patalasas ulit. Subscribe ka lang para updated ka sa reviews natin or kung gusto mo, join ka dito sa trading community naman natin. Okay? So yung mga nakasubscribe, maraming salamat po. Yung sa mga usual na viewers ng market natin. Hopefully makabawi na tayo sa views. Company reviews. So Maynilad, ano ba nangyari? Hindi nagtitrending si Maynilad. Profit or loss sa market, mga sample trades, mga basic indicators, technical analysis natin, fundamentals, mga risk management, plus PSE stock market studies, mga basic learning sa market po natin. Okay? And then follow mo din po ako dito sa ating Palawi Trader Crypto to para sa mga cryptos, later in games, bitcoins, ayan. Yung mga vlog natin last time. And then sa social media, Facebook account na Palawi Trader para update ka sa post or yung isa, yung Facebook page pala natin. And then sa local news, Bodega Peak, yung mga articles natin na luma.
Tapos sa Twitter, tingnan natin. Meron ng summary si ano eh. Philippine Stock Exchange. Okay, tingnan natin. Laki naman na net foreign sale natin. Hopefully hindi siya mag-drag bukas sa kasi pangit yung ano eh, expect natin na galaw sa global market, di ba? Laglag lahat. Yung mga indices plus crypto, mahina din siya. So net foreign sale tayo ng 1.31 billion. So based dito sa galawan, sinong tinamaan? Si services nag-drop ng negative 1 point. Laki negative 1.65%. Properties yung umakyat gawa ni SMPH, mining and oil, nag-drop din siya ng negative 1.31%. Nalakas yung finance kahapon sila pinapalakas na nag-up din. Wala din bumagsak sa galawan nila. Okay? So Plus is making its boldest push beyond online gambling by moving to take over international, hindi nag-materialize, so, International Entertainment Corporation, operator of New Coast Hotel Manila. Ayan, so nag-invest siya ng, alam ko, 12 billion pesos para dyan sa asset na yan. Okay. Foreign funds bought AUB, BPI, East, West, tapos si Maynilad, ABG, JTCAP, GGS, ARITS, IMRC, MRITS, RCR Globe, Converge, Macroasia, STI, Web, SSI, Wilcon, FNI, Mart, at saka si PX natin. Okay. So, foreign funds sold, ito naman yung mga binenta ng mga foreigners natin. BDO, China Bank, Metrobank, PSE, ACEN, AP, FGen, Meralco, Manila Water, CNPF, DNL, Emperador, Megawide, AC Aboites, Alicrits, Philrich, Tel, dito ICT, Bloom Plus, Pure Gold, APX, at saka si Nickel. May na pa rin yung mga mining stocks natin. Okay, Haven. Yung ating Bilar stocks. So, pang-apat na araw na flooring. Ayan. SEC has revoked Bilar Land's third-party appraiser accreditation and ordered its subsidiaries Altorp Land, Chalgro Properties, and Los Valores Corporation to submit new appraisal reports. Ayan, kaya bumabagsak kasi bababa yung valuation ng mga property assets niya. So the SEC revoked the accreditation of eValue Philippines, fine it 1 million pesos for non-compliance with international valuation standards. So eValue, which appraised Villar, reported fair value gains of 1.33 trillion. Pero nung nirecompute, di ba, nasa ilan ba? 7 billion pesos na lang siya. Also submitted unreliable reports according to the SEC. Okay? So ito yung closing natin. Yung mga winners, SMPH, 4.65, AGI, 2.21%, LPG, 2%, San Miguel, 1.76, PLDT, 1.25%. So, kokonti yung gumalaw na big caps and then daming laglag. Ayan. ASEN, nangangain si ASEN negative 5.69% plus, minus 4.94%. GGS, nalalaglag, minus 3.81%. URC, minus 2.85%. At saka si Ali, so laglag pa rin, minus 2.89%. Okay? So breaking, yun pa rin, 12 billion takeover of the New Coast Manila. Pero wala epekto sa price action natin. Ano ba to? Corruption pa rin. Okay, tapos LTG declares special cash dividend. Okay yan, si plus pa rin. Yan na yun. To acquire controlling stake in International Entertainment Corporation. So yan na po yan. Alas 12, so konti lang yung berde. So may mga 3% naglaw. Pero mas marami yung laglag. Sila pa rin, GGS, URC Plus, at saka si ACEN. Okay? So ang dami kong post dito kay bawasan natin kay Plus. Ayan, puro Plus pala yung mga na-post natin kanina. Tapos SMPH, listed retail bonds in PDEX. Tapos ito yung mga ex-date, yung mga nag-aabang na dividendo. So si Globe, siya ba matataas ang dividends? ACEN, alam ko 7% yata si ACEN. Tapos si GSMI. Okay, so check nyo lang po yung mga payable dates. Ex-date is bukas. Ayan. Kung nakapasok ka ngayon, bukas, entitled ka. Ayan.
Lipanto, okay, maganda yung earnings niya. Plus 465%. BSC, ano ba to? O mataas din kasi from 10 million naging 122 million. Siya, Tan Cactiong, Double Dragon books 2.5 billion peso in 9-month profit on booming Hotel 101 property sales. Okay, tapos ito yung Galawan. DMC, 3 billion Palawan expansion. Petron, 4.42 billion Q3 profit. Nickel supported by steady nickel coal prices. PRIT, suspense lease accord with Sipcor. Yung mga finances kanina umaga, ayan, gumalaw. CLI, 9-month income, 3 billion. GMA, 7. Q3 income, bumagsak yata, no? 102 million. Okay, umakit siya. 9-month is 2 billion. Golden MB o sa HIPET. Trading suspension lifted after correcting overvaluation. Okay, nagkaroon siya ng may trading suspension pala si Haven. Pero parang gumalaw na yung price niya eh. So yun nga, nag-flooring siya, di ba? Jollibee net income, 8%. Meltdown. Dens Uy Swallows, 7 billion peso loss as Mactan Casino vaporizes. Tapos na ba to? Tapos na to eh, alam ko eh. Kailang walang gustong bumili, di ba? Binibenta niya last time is wala namang gustong bumili. Del Monte, Boost, Profit, Sans, Bankrupt, US Arm. Alisis, ayan o, nung umaga mas marami yung, pero di tayo nung umaga eh, ayan o, 0.48%. Pero understandable siguro kasi market index natin ng more than 3% kahapon. Kaya nga nakita ko kanina si Converge yung nauna eh. Pagtapos ng closing market, laglag ulit. Ayan. Okay, so wala masyadong bagsak kanina. JSN, siya pa rin nauna. Si BLL, nag-up kahapon to. Ayan, mali to. Ando natin, repost natin. Kapo pa pala yan. ABS-CBN, trims consolidated net loss to 2.24 billion. SSI Q3 profit plunge 65%. Trump's crypto pitch falters. Prima Infra taking control of KPH gas assets. Okay, so dito lugi. CREC 9-month profit jumps 28%. Bitcoin. So nag-plunge si Bitcoin natin. Nag-91K na lang siya pala, no? Okay, so maghanap ng support si Bitcoin natin. Megawide on track to beat full year 2024 profit. So maganda yung income. Double Dragon 9-month earnings is stable at 2.55 billion peso. PH stock market rebounds 3% after valuation sink to decade low levels natin. Then yung galawan sa US, ayan, laglag po sila kagabi. Ayan. So, munod lang tayo. Tapos, ano to? May bago tayong finance chief, si Ralph Recto. Nako, baka puro tax na naman tayo niyan. Share buyback, SMBRM, MEG, at saka si OPM. Na post natin kahapon. Okay? So, patalastas po ulit. Yung mga bago dito sa channel natin, as usual, yung ating Patreon. Yung mga gusto ng guide sa trading sa market, sali lang po kayo dito sa Patreon channel po natin. Okay? So, punta tayo dito sa index. Buti naman, nagkaroon na tayo ng temporary support dito sa 5,579. So, mukhang pabalik yung index kahit na laglag tayo. Medyo nag-bounce siya sa MA9. So, good sign. Nag-stay siya above dito sa trend lines. Pero hindi pa confirm na uptrend kasi lower pa rin naman siya eh. Lower high pa rin naman si PSE market. Hopefully, hindi tayo mauntog kasi matagal pa naman yung trading natin dito sa below RSI 50 level natin. Mahina pa rin yung niya, yung pinakabuong picture ng index natin. Tapos, saan ba galing yung saan ba galing yung 1.3 billion na net foreign sell ng index natin. Okay, so pa-recover yung MACD formation, kaya lang hindi na tayo kampante kasi puro net foreign sell pa rin yung nakikita natin. Pero maganda kasi for today, maganda siya kasi nag-drop lang siya ng 0.39%. Okay? So tingin tayo sa mga winners. Web ng una, ayan, breakout siya, 8.98. BLL, 5.15, breakout din. SMPH, 4.65, pa-recover.
Tapos si ABA, 4%. Tingnan natin yung mga yan. Sino pa yung may volume? Si Apollo, 2.56%. Si Ion, 2%. Si Double Dragon, 1.56%. Okay? So dito sa losers, si Haven, tama nag-drop siya saglit. Gap down tapos flooring ulit. O yan, November 18. So may trade kanina si ang lalim na nitong si Haven natin. Hanapin natin yung support after ng mamaya review natin siya tapos si Plus. Yung mga losers pala, si Haven. And then si Bell, minus 9%. Tapos si Plus, minus 4.94. FNI, minus 3.25. URC, minus 2.95. LC, minus 2.92%. Wala na ng momentum yung saglit. Silipin ko lang si Gold. Ba't nawawalan sa momentum? Hindi naman, no? Nandiyan pa rin siya sa yung pinaka-support level natin. Okay. So, yun po yung galawan ng majority ng ating stocks. Visit tayo ng konti dito sa global market. So, mapula ulit to. S&P Futures, negative 0.19. Dow Futures, negative 0.24. Tsaka si Nasdaq, negative 0.2%. Ayan, laglag lahat to. So, global market, US, Europe, ayan, lalim At saka sa Asian market. Sa Korea, nag-drop din sila ng 3%. Okay, so dito naman sa crypto, laglag pa rin. Naku, lalim 91 na lang si Bitcoin, 91K. Ang dami lugi ngayon Ethereum, 3.05K. Si XRP, 2.18. BNB, 919. Sol, 137. Naku, mali yung saluyatan natin Tapos si Dodge is 0.50 na lang siya. Ayan, puro 3%, 4% yung drop ng mga global stocks global cryptos natin. Okay? So, pag-usapan natin yung ating mga trend stocks. Okay, so unahin natin si PhilWeb. Mukhang ito yung namamayagpag sa galawan for today. Ayan, so abot kaya ulit dito sa bandang taas. So parang gusto niyang bumalik dito sa 5.33. Hopefully umabot tayo dyan. So nag-breakout siya dito sa 4.31. So ganda ng galaw niya. Uptrend si PhilWeb. Although marami siyang mga drop na malalakas last time. Binabawi din naman niya. Ayan, so nakatulong ba to? Hindi. Lugi pa rin sa earnings niya. Ayan. So price action lang yung nakikita natin. Okay. So bumalik sa bullish sign. Hopefully umabot dito bago mag-pullback ulit si web. And then maganda rin yung itsura na MACD formation niya. So price action na lang tayo dito kasi fundamental wise pangit pala yung earnings pa nitong si PhilWeb. So nag-close siya 4.61, so up siya, lakas 8.98% and meron siyang 6.38 million net foreign buy. Okay? Next, BLL. Lumalaban si BLL kahit na medyo pangit yung reviews sa mga billion stocks. So nagbe-breakout na siya dito sa MA20. Ito yung pinakamalinaw na naglawan niya. So ang pinaka next na resistance is around dito sa 1.12. Nagkaroon siya ng support dito sa breakout area na 0.97 o 1 peso pala. So sinagad sa 1.02 yung closing kay BLL, up siya ng 5.15%. Meron siya 205k net foreign sell. Okay? So hanggat hindi magkakasundo yung mga politiko natin, pangit din yung galawan na majority ng ating stocks. Hopefully hindi na to matamaan pa ng mga re-evaluation. Mayroon pala siya dividends. O panalo, no? Sorry. Earnings pala, nakala ko dividends. 4.30% yung earnings niya. Ayan. So, price action-wise, maganda kasi meron siyang konting breakout. Tapos, maganda rin yung MACD at saka RSI formation niya. Next, SMPH. So, pangalawang araw na maganda yung kanyang galawan. Ayan. So, hopefully makabalik na tayo dito sa bandang taas. Ito yung pinakamalakas na resistance kasi ilang buwan na siya dyan, no? Since May. So, more than 6 months na siya dito sa area natin na to. So, malakas na resistance, 23 pesos. And meron siyang bottom. Nag-bottom siya dito sa 19.28. Sa earnings, okay siya, di ba? Ayan. Up siya ng 8.07% nung third quarter
So, okay yung RSI, medyo nakabalik na, nandito na sa bandang taas. And then, nagtatry na rin mag-recover yung itsura ng MACD formation natin. Pero ito pa rin, no? Dito pa rin tayo pwede mauntog kasi yun yung pinakamalakas na resistance. So, nag-close siya 21.4, up siya 4.65%, pero net foreign sale ng 105.77 million. Okay? Next, si Haven, ay tumigil. Para ang sarap saluhin si Haven natin, pero yung valuation niya kasi, ang sabi is, magbabago po siya. Okay. So currently, nasa support level yung 552 na price natin. So hanggang dito, no? O may support naman dyan. Ang pinakamatigas na support niya dito sa 335. Hopefully, hindi na umabot dyan. Pero wala pa eh. Falling knife pa rin tayo, no? So, nag-close siya 552. Grabe yung RSI, oh. 5 na lang yung RSI. 552.5, 29.97% drop ulit. So, for the fourth straight day, ilang percent na yung drop ni Haven natin? Natakot pag may negative news yung stocks. Ayan, drop na siya ng lalim, no? 75% na yung drop ni Haven. So medyo nakakatakot pa, no? O baka pwede na kaya to technical bounce bukas. Hindi pa rin na tumitigil yung yung negative news nitong si Okay, nitong si Villar stocks natin kasi magbabago yung valuation ng mga alaga niya eh. Yung mga properties niya. Ayan, kaya pina-price in ng market. Kaya lang di ba masyadong exage na. Drop na siya ng 74%. Sa bagay, kung yung 1.3 trillion naging ilan? 7 billion na lang. So ilang percent yung drinap, no? Laki, di ba? Okay. Pero sa mga holders, hopefully hanggang dito na lang tayo sa 335. Malapit na rin siguro sa technical bounce, hindi recovery dito sa 2,200 kasi bad yung mga news ni Villar stocks nitong mga properties ni Villar natin. Okay, so yun na lang muna. Ingat. Next, si Aba. So parang yung galaw niya is kapares din nitong sabi din kapares niya. BLL, di ba? So may breakout yung candle natin dito sa konti-konti dito sa MA20. Pero hindi pa obvious. Sige, kulang pa ng isang breakout bago gumanda yung itsura. Okay naman yung earnings ni Aba. Hopefully makarecover siya. Yung RSI nagtatry na bumutas ulit sa RSI 50 and nagkakaroon ng setup din yung MACD formation natin. Kulang pa ng konti ng tulak. So nag-close siya ng 0.39. Hopefully maging parang fieldweb din. No? Up siya ng 4% and 42.35K net foreign sell. And then lastly, yung paborito natin, C+. So pullback. So ilang beses na tayo nauntog dito sa MA100. Baka mag-retest na dito sa bandang baba si Plus natin. Okay? Huwag naman. Pero hopefully hindi kasi siya ilang araw tayong hindi makalampas dito sa 27, no? Naging malakas na resistance na niya yung MA100. Kaya hindi siya makalampas. So nag-close siya 25 pesos, minus 4.94% and 4.91 million net foreign sell. Okay? So yun na lang muna. Hopefully sideways lang si Plus. Yun na lang muna yung ating review dito sa market. Magulo pa rin yung politics natin. At may bagong paratang titira si BBM, di ba? So una si Saldico. So dinamay siya doon sa budget insertion. And then ngayon, si Sis Amy Marcos naman. So may mga revelation siya doon sa rally nila. Doon sa INC, di ba? Yung rally nila doon. So anyway, tingnan natin. Hopefully hindi masyadong negative yon. Kasi kapatid ba naman, di ba? Yung tumira sa kay BBM natin. Okay, so yun na lang muna. Tingnan natin bukas. Bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabra Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group, guys, kung gusto mo nag-guide. Crypto ko to, Facebook account, Facebook page. Follow mo na lang po yung page natin. Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto nag-guide. Sali lang po kayo sa group natin. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.